Marami kang magagawang cookies and cream photo cheese sa 8 cups flour. Napakadali lang yan gawin. Tara, umpisahan na natin. Kailangan lang natin dito ng 8 cups all-purpose flour. Pwede mo rin itong salain para walang buo-buo. Pero ako hindi ko na sinala. Wala naman naging problema. Pero wag mo na akong gayahin. Salain mo na lang para siguradong walang buo-buong harina at maganda ang pagkaluto ng puto. Gagamit din tayo dito ng 3 cups sugar, 8 tablespoon baking powder, at para mas masarap ay gagamit tayo dito ng milk powder. 33 gram po ito. Kahit anong brand po ay pwedeng gamitin. Maglalagay din tayo ng 2 teaspoon salt. Gagamit din tayo dito ng 6 cups water. Ganito po talaga ang procedures ko sa paggagawa ng puto. Pinagsama ko lang ang dry at liquid ingredient. Maglalagay din tayo ng 2 tablespoon vanilla. At maglalagay din tayo dito ng 1 cup cooking oil. Gagamit din tayo dito ng 6 pieces medium egg. Ganito talaga ako maglagay ng itlog. Hindi ko binabasag direkta dyan sa mixing bowl para kung sakaling may bugok, hindi masasayang ang ingredients. At halu-haluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa magsama ng mabuti ang lahat ng sangkap. At dahan-dahan lang din sa paghalo para hindi magbubbles. At gagamit din tayo dito ng cheese. Kakasya naman ito ang isang box ng cheese depende sa pag-slice. Pero kung gusto mo talagang mas cheesy itong puto cheese, ay mag-add na lang po kayo ng cheese. Kailangan meron kayong extra para hindi kayo kulangin. At gagamit tayo ng 6 packs cookies and cream dahil ito ang flavor natin ngayon. Durugin lang po natin ito ng mabuti gamit ang kamay. Pero wag mo rin naman pinuhin ang pagdurog ng cookies and cream kasi mas maganda talaga yung may konting buo-buo pang cookies and cream. At pagkatapos natin itong durugin, ibuhos lang dito ang dinurog na cookies and cream. Kung kulang para sa inyo ang 6 packs ng cookies and cream ay pwede po kayong mag-add. At halu-haluin lang po natin ang maigi hanggang sa ma-well combined. Medium size naman po ng molder ang ginamit ko dito. At pinahiran ko lang po ito ng konting oil para hindi didikit ang puto kapag naluto. Papahiran lang po ito ng konting oil para hindi rin naman pumalpak ang puto kapag niluluto. At maglagay lang tayo ng mixture sa puto molder. Makikita nyo po dyan na hindi po puno ang paglalagay ko ng mixture. Pero minsan talaga ang iba puno. At lagyan po natin yan ng cheese sa ibabaw. Malapot itong mixture natin kaya hindi lulubog itong cheese. At i-arrange lang po natin ang mga molders sa steamer. At siguraduhin kumukulo na ang tubig sa steamer bago tayo mag-steam. At i-steam lang ito ng 15 minutes over medium-low heat. At syempre, maglalagay din tayo ng tela sa takip ng steamer. 3 layer po itong steamer pero unang layer lang po ang sinasalang ko. After 15 minutes ng pag-steam ay eto na po siya. Okay na po, ang ganda ng pagkakaluto. Maumbok at makinis ang ating puto cheese. Ayan, nakikita naman dyan ang kinis Sa recipe na ito, nakagawa ako dito ng 166 photo cheese. Kung minsan naman, nakakagawa ako dito ng 171 pieces. Maraming hindi makapaniwala na makakagawa ako ng ganito karami. Pero, basahin nyo pa ng maigi ang ingredients. Kaya ako nakakagawa ng marami kasi marami rin ang ingredients. Pwede po natin itong ipang negosyo at pwede rin namang panghanda sa kahit anong okasyon. Ayan, ganyan ang itsura ng puto cheese. Nakakatakam talaga. Ang bentahan nito ay nakadepende po sa kung magkano ang costing nyo. Happy selling! Enjoy!